Pero hanggang kailan niyang saya na yan? Hanggang kailan niyang init na yan? Hanggang kailan niyang gana na yan? Pero ang conviction, pag dumating yung panahon na wala ka ng gana mag-church, mag-church ka pa rin. Yung panahon na wala ka ng gana mag-pray, mag-pray ka pa rin. Yung panahon na wala ka ng gana mag-worship, wala ka ng gana magsimba, wala ka ng drive magsimba, you still go to church, you still praise the Lord, you still worship Him. Why? I'm not motivated, I'm convicted. See, ang motivation hanggang surface lang. Ang sarap sa feelings. Pero ang conviction ay bumabaon sa loob ng puso mo. At sasabihin mo bago ka umuwi, I have to do something in my life. Kailangan ko nang mag-ayos, kailangan ko magseryoso, kailangan ko magpakatino. Totoo ang langit, totoo ang impyerno, totoong may Diyos, totoong may Satanas. Ayoko lang ng motivation. Gusto kong meron akong conviction na kahit anong panahon ng buhay ko at saang lugar ako dalhin ng Panginoon, mananatili ang aking commitment sa Kanya. And that takes conviction. Tanungin mo yung katabi mo, are you convicted or just motivated? Hallelujah. Ang dami mga young people, motivation lang. Hallelujah, papamotivate kay Rendon Labador, mga kapatid. Extra rice motivation. We don't preach motivation. We preach conviction, mga kapatid. We want every young people, anumang edad mo ngayon, mga kapatid, every girl, every man, na uwing may baon-baon na conviction sa kanilang puso. Hallelujah! Na dumating man ang pagsubok, dumating man ang kahirapan, dumating man ang karamdaman, dumating man ang kalungkutan, you don't give up, you don't quit, you don't surrender, you don't let the devil defeat you, you don't let the devil knock you down. Kundi sa panahon ng iyong pagkabagsak, bumabangon ka pa rin. Why? You have conviction. At yun ang meron kay Daniel, kay Shadrach, kay Meshach, at kay Abednego. Dahil sila po yung mga Hudyo, pero nung sinakop sila ng mga Babylonians, nag-kidnap yung hari ng mga young people, ng mga gwapo, matatalino, mga batang Hudyo, at aalagaan nila doon sa Babylon. Sponsored pa yung food, sponsored pa yung pagkain nila, sponsored pa yung inumin nila. For 3 years, lahat sagot ng hari, mga kapatid. Alagang-alaga sila. Pero tignan nyo si Daniel, si Shadrach, Meshach at Abednego. Kahit malayo sila doon sa kanilang bayan at lumaki sila sa lugar na puro Babylon. Babylon ang system, Babylon ang school, Babylon ang teacher, Babylon ang ipag-aaral, Babylon ang paligid. Pero kahit napalibutan sila ng Babylon, they did not bend their knees on Babylon. Pinanatili nila yung kanilang identity that they are serving the one true God. Oh, hallelujah! Hallelujah! Pag ikaw ay isang Hudyo na nasa Babylon, para ka pong Apostolic Pentecostal na nasa North Korea, mga kapatid. Babylon was a badass empire that trampled over Judea like a juggernaut, took all their treasure and wrecked their temples, and they kidnapped the brightest and the young Jew. At isa po doon sa kinidnap nila ay si Daniel, si Hananiah, si Mishael, at si Azariah. At doon po, mga kapatid, ang strategy po ng mga taga-Babylon ay i-indoctrinate sila ng mga paraan ng mga Babylonians, mga kapatid. Kaya po sila kinidnap doon. Dinala sila sa Babylon upang idoktrinan sila. Sila po ay may brainwash ng paraan ng Babylonia. Matuto sila ng paraan ng Babylonia hanggat unti-unti makalimutan na nila na sila yung mga Hudyo. Until later on, mawala yung kanilang identity. Remember, ang Babylon ay may culture ng sorcery, dark magic, paganism, multi-god religion. The climate of Babylon was unholy. And si Daniel, si Azariah, si Mishael, si Hananiah,
They were trained with the Babylonian ways. Binigyan pa sila ng Babylonian citizenship. Dinamitan sila na parang Babylonian. Pinaaral sila na may Babylonian education. Pinakain sila ng only rice, only meat, only adobo ng Babylonians. Para lang maging katulad sila ng mga Babylonians. At sa sobrang gustong-gusto nilang i-brainwash ito at i-culture sila in Babylonian ways, pinalitan pa yung pangalan nila, mga kapatid. Si Daniel, pag nasa Babylon, ang tawag ay Belteshazzar. Si Hananiah ay tinawag na Shadrach. Si Mishael ay tinawag na Meshach. Si Azariah ay tinawag na Abednego. Pinakain sila sa Babylon, pinaaral sila sa Babylon upang sila ay ma-identified na hindi na sila mga Hudyo. Sila ay mga taga-Babylon. Lahat ng mga provision na yon ibinigay to soften their hearts until time will come. They will bow to the God of Babylon. And that's their strategy. And that's their technique, mga kapatid. At yung technique ng Babylonians ay hindi naiiba sa paraan ng kaaway ngayon sa ating panahon. Yung ginagawa ng Babylonians ay hindi naiiba sa ginagawa ni Satanas, mga kapatid. Para makuha kayo ni Satanas, pinapakain niya kayo ng mga worldly ways na appealing sa ating flesh. He will educate us with worldly philosophies. He will entertain us with worldly amusement. Hanggat hindi mo namamalayan, kinakain ka na ng sistema, kinakain ka na ng sanlibutan, at dahan-dahan, tinatalikuran mo na ang iyong totoong identity. Pero tingnan nyo, despite sa maraming benefits, sponsorship, na binigay ng Babylons sa 4 na Hudyong binata na ito ng mga young people, they did not bow. Na bagamat nag-aral sila ng Babylonian education, Babylonian history, Babylonian religion, Babylonian mythology, pero kahit nasa Babylon sila, they know their boundaries. Ang sabi nila, makikisama kami hanggat gusto namin. Makikitawa kami hanggat pwede. Makikikain kami hanggat pwede. Pero alam namin yung aming limitasyon na may darating na panahon sa aming buhay na kailangan naming sabihin, hindi kami mga taga-Babylon. Salamat sa sponsorship. Salamat sa pagpapaaral. Salamat sa libreng pagkain. But we are not Babylonians. We are Hebrew children and we serve the one true God. Hallelujah! Tingnan nyo paano sila nanatili sa kanilang identity kahit yung buong paligid nila ay Babylonian. Simulan natin kay Daniel. Hindi si Daniel Padilla, mga kapatid. Hindi loyal yon, kay Summer lang loyal yon. Tingnan niyo si Daniel, mga kapatid. Kahit binago yung kanyang pangalan, sabi ni Daniel, okay lang baguhin yung pangalan ko. You can change my name, but you cannot change my identity. Sabi ni Daniel, tawagin mo na lahat ng gusto niyong itawag sa akin. I'm not bothered. I know who I am. I know who I belong. Kaya sa inyong mga Pentecostal, lalo na sa mga ladies, anong mga tawag sa inyo? Mga white lady, mga haba buhok, baduy, corny, kutuhin, mga mukhang kabayo, kung ano-ano pangkukutsya at pang-aasar ang sinasabi nila sa inyo. Pero sabihin nyo lang sa kanila, call me whatever you want. I know who I am. And I know who I belongs. And I know my identity. You can give me all kind of reputation and title. I know who I am. I belong to Jesus Christ. I belong to the heavenly kingdom. I belong to the heavenly country. I am in Babylon, but I am not of Babylon. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sabi ni Daniel, mga kapatid,
kahit nasa Babylon siya, alam niya na hindi pa rin siya Babylonian. And the Bible says, Daniel had purpose in his heart na hindi siya kakain ng karne ng mga Babylonians. You know, we called it Daniel's fast. Sabi natin, di tayo kakain ng karne, vegetables lang kasi si Daniel ganun siya mag-fasting. In the story, it was not fasting. It was his lifestyle. Yun ang kanyang buhay. Na habang nasa Babylon siya, hindi siya kakain ng karne because that is his conviction. At nanindigan si Daniel doon hanggang kamatayan. Kahit yung hari pa ang nag-utos, hindi siya tumupi. Bakit? Matindi yung conviction niya sa kanyang puso. Okay lang kumain ng karne, mga kapatid. Walang problema doon. Pero may reason si Daniel bakit ayaw niya kumain ng karne. Dahil yung mga karne na yon, bago yun pinapakain sa kanila, inaalay mo na yon sa mga Diyos-Diyosan ng mga Babylonians. At pagkatapos i-offer sa Diyos-Diyosan ng mga Babylonians, saka ipapakain sa lang, kain na dito, bebe, kain na. And those meats ay galing in-offer sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ang sabi ni Daniel, hindi ako kakain ng mga karne na galing sa mga Diyos-Diyosan na yan. Bakit? Alam ko kung ano ang tunay na Diyos. Alam ko kung sino ang tunay na Diyos. Kilala ko kung sino ang tunay na Diyos. Kabisado ni Daniel yung mythology ng Babylonians. Kabisado ni Daniel yung religion ng Babylonians. Kabisado ni Daniel yung tradisyon ni Babylonians. Pero kahit alam niya lahat yon, hindi siya natupi, mga kapatid, na natili sa nanindigan na siya po ay isang Hebrew young man serving the King of Kings and the Lord of Lords. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Para kay Daniel, ang relationship niya sa Diyos, ang pinaka-importante. Kahit sa anumang bagay sa paligid niya. Kaya niyo ba yun, mga young people? Now, from Monday to Saturday, puro mga unbeliever kasama niyo. From Monday to Saturday, sa lugar ng mga unbeliever kayo. Nasa company kayo ng mga unbelievers. Nasa work kayo ng mga unbelievers. Pero, nanatili yung identity mo kahit napalibutan ka ng mga Babylonians, mga kapatid. Alam nyo paano nyo magagawa yan? Hindi motivation, conviction. You need to pray for the deep conviction of the Holy Ghost to be upon you tonight para kahit araw-araw pa unbeliever ang kasama mo, hindi ka naawaan, hindi ka naapektuhan pagkos nagliliwanag si Kristo sa iyong buhay habang nandun ka sa trabaho mo na puno ng kadiliman. Oh, hallelujah! Hallelujah! Si Daniel, hindi siya nag-compromise sa kanyang conviction hanggang kamatayan. Binigay na ng Babylon sa kanya lahat-lahat para ma-indoctrinate siya ng Babylonian ways. He remained unbended. But he fight for his conviction. Yan ang klaseng young people na hinahanap ng Panginoon ngayong gabi, mga kapatid. Hallelujah! Yan ang klaseng young people na hinahanap ng Diyos. Hindi yung banal-banalan pag YLTS, pero pag uwi sa bahay, number 1 tamad, number 1 pasaway, mga kapatid. Hindi yung banal-banalan ka sa church, pero pagdating sa school, ikaw ang leader ng gang doon, ikaw ang leader ng kalokohan doon, ikaw ang leader ng kabastusan doon. Hindi yan ang nais ng Diyos. Ang hinahanap ng Diyos, nasa church man o wala, banal. Nasa simbahan man o wala, banal. Nasa pulpit man o wala, banal. May hawak man ng microphone o wala, banal. Dalhin mo sa church, banal. Dalhin mo sa school, banal. Dalhin mo sa work, nananatiling, banal. Because you are convicted. Your relationship with God is more important than anything else in this world. Hallelujah. That's the kind of young people na hinahanap ng Panginoon.
Yung kahit offeran na kayo sa inyong trabaho, bibigyan kita ng magandang raise, mag-makeup ka lang. Kasi ang dami mong tagyawat. Ang oily ng mukha mo. Ayusin mo yung mukha mo. Bibigyan kita ng times 2 ng sahod mo. Mag-makeup ka lang. Hallelujah. At kung ikaw talaga ay may conviction sa Diyos, hindi mo sasabihin, tingnan ko po anong kalooban ni Lord. Hindi mo sabihin, papaalam ko muna anong masasabi ng pastor ko. No. You stand up for God. You stand up for God. At sabihin mo, Madam and Sir, thank you very much for the offer, but I will not bow. My relationship with God is more important than my work. My relationship with God is more important than my salary. Sorry, pero I reject the offer. At kung tatanggalin niyo ako, sir, ayaw ka balaka. Ang Diyos magbubukas ng ipanibagong pintuan for me. He will reward me. He will honor me. Because I stand for my conviction. Walang masama magtrabaho sa secular na puro unbeliever. Walang masama kung ang mga kaibigan mo ay mga taga-Babylon. Walang masama kung ang paligid mo ay Babylon. Walang masama kung ang mga tropa mo ay mga Babylonians. The most important thing is, you did not bend. You did not bow. You remained your identity. You preserved your identity. Habang lahat umiinom ng Alfonso, umiinom ng Hinebra, umiinom ng Syuktong, ikaw doon naka-minute maid. At hindi ka naawa sa sarili mo na ginagawa yon. Habang lahat umiinom na alak, ikaw, naka-mineral water ka lang. Hindi ka naawa sa sarili mo. Bagos, proud na proud ka pa. Ipakita sa mga kaibigan mo. Sige, inom lang kayo. Pero hindi ako iinom. Dahil Pentecostal ako. Dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Hallelujah. And that's the kind of conviction na hinahanap ng Panginoon. Tonight, ang gusto ng Panginoon ay yung convicted, magpuri sa Kanya, kahit anong mangyari. Hallelujah! Ulitin ko mga kapatid, napakahina. Naghahanap ang Panginoon ngayong gabi na convicted, magpuri sa Kanya, kahit yung iba ayaw magpuri. Pag talagang convicted ka ng Holy Ghost, hindi ka magpapa-cute, hindi ka magpapagwapo, hindi ka magpapaganda, lulundag ka, magpupuri ka, sisigaw ka, and I don't care what you say, and I don't care what's your opinion, I will bless the Lord, I will praise Him, I will worship Him, because my worship is not by motivation, but by conviction. Hallelujah! Hallelujah! Naghanap ang Panginoon ngayon ng mga young people na ang inyong mga faith sa Diyos ay hindi nyo i-compromise. Mga boys, lahat ng boys say amen? Konti lang, ang mga bayot na ata iba. Lahat ng boys say amen? Hinahanap ng Diyos yung faith mo na hindi ka magko-compromise. Kahit gaano pa kaganda yan. Kahit chicks pa yan, kahit sexy pa yan, kahit sino pa yan, I will not compromise my faith because my faith is based on conviction and not on motivation, mga kapatid. This world will offer you a lot of stuff, believe me. The world will tempt you na mas maganda tumugtog dito, mas maganda kumanta dito, mas malaki ang sahod dito, mas magiging sikat ka dito, mas marami kang kaibigan dito. Pag dumating yung mga offer ni Satanas, manindigan ka mga young people at sabihin mo, thanks for the offer, but I will not bow. I will not bow. I will not bow because I am not a Babylonian. Oh, hallelujah! Oh, hallelujah! Nung binago nila pangalan ni Daniel, hindi siya pumalag. Dahil alam niya kung sino siya, kahit anong itawag sa kanya. Nung pinaaral siya sa Babylon, hindi pumalag si Daniel. Dahil alam niya kung ano ang pinaniniwalaan niya. Pero nung magpartake na ng food galing sa mga idols,
pumalag na si Daniel dahil malaga sa kanya ang kanyang worship sa Panginoon, mga kapatid. Young people, okay lang mag-aral sa Babylon, okay lang mag-work sa Babylon, okay lang may kaibigan sa Babylon. But then, pag nabigyan ka ng opportunity, prove to them that you are not a Babylonian. Prove to them that you are the child of God. And you know why? Bakit ang lalim ng conviction ni Daniel? Alam niyo ba ang layo-layo po ng Israel sa Babylon, nung dinala sila doon, kinidnap sila? Pwedeng sabihin ni Daniel, makisama muna tayo sa Babylonians kasi malayo naman tayo sa ating bahay. Hindi naman ako nakikita ni mama eh. Wala naman si daddy dito para mag-monitor. Wala naman si pastor dito para mag-monitor sa akin eh. Gawin na natin, wala namang nakita eh. But the reason why convicted si Daniel, ang sabi ni Daniel, but there is a God in heaven. That's all what he needs, Pastor Jiboy. Wala dito si Papa, wala dito si Mama, wala dito si Pastor, pero ang Diyos nasa langit at nakikita niya yung aking ginagawa. Huwag kayong mag-compromise porkit hindi alam ni Papa mo, hindi alam ng magulang mo. Huwag mong kalimutan, alam ng Diyos ang lahat. Nakikita ng Diyos ang lahat. At kayo din, na maraming ginagawa sa Panginoon, pero parang walang nakakapansin, walang nakaka-appreciate, hindi kayo napapansin ng inyong pastor, huwag kayong manghinaan ng loob. Lahat ng ginagawa nyo para sa Diyos, nakikita yun lahat ng Panginoon. There is a God in heaven. Hindi nila nakita yung nag-fasting ka. Hindi nila nakita yung nag-pray ka. Hindi nila nakita yung nagwalis ka. Hindi nila nakita yung nag-map ka. Hindi nila nakita nung naglinis ka sa church. Walang nakakita sa'yo. Walang naka-appreciate sa'yo. Pero okay lang. Nakita yun lahat ng Panginoon. And your labor in the Lord is not in vain. You don't serve God dahil nakita ng pastor mo. You don't serve God dahil nakikita ni mama mo. You serve God dahil nakikita ni God. Nakikita ng Diyos. And God will reward you. Hallelujah. That's why make sure, dahil ang law ng Diyos, ang principle ng Diyos, anuman ang ginagawa mo sa private, ihahayag niya sa public. That's why make sure na yung private life mo ay worth sharing sa public. Kung hindi maayos ang private life mo, may humiliate ka sa public. Pero kung namumuhay ka sa private life, that you honor God, you will be praised in the public. You will receive accolades in the public. Why? You remain faithful to God sa mga private lives ng buhay mo. Sa mga maliliit na bagay na natili kang faithful sa Diyos. Hindi ka nagpa-compromise, mga kapatid. May nakakita man o wala na natili kang tapat sa Panginoon at mag-antay ka, hallelujah, ilalagay ka ng Panginoon sa isang public display at sasabihin ng Diyos, watch my kid, watch my daughter, watch my son. I'm proud of him and I want you to honor him. Hallelujah. Apiran mo yung katabi mo, sabihin mo, unbended in Babylon. Watch, mga kapatid. And you know what happened? Ano akala nyo? I-demote si Daniel nung nanindigan siya sa conviction niya? Ano akala nyo? Papatayin na si Daniel dahil nanindigan siya sa conviction niya? No. The Bible says, nung si Daniel ay nanandigan sa kanyang conviction, he received promotion. He was promoted by the king himself. Yung hari ay natuwa sa kanya. Now listen to this. Hindi sila natuwa kay Daniel dahil sa doctrine ni Daniel. Hindi natuwa sila kay Daniel dahil sa mga hallelujah, hallelujah ni Daniel. Natuwa sila kay Daniel, the Bible says, because of his excellent
spirit. You know what that means is work ethic. Yung work ethic ni Daniel, doon sila namangha kay Daniel na sinabi ng hari, itong si Daniel at si Shadrach, Meshach at Abednego, they are 10 times better sa mga bata ng Babylonians. Don't hear me mga kapatid. Hindi mo ma-honor si Lord na lagi kang late sa school? Hindi mo ma-honor si Lord na lagi kang late sa trabaho mo? Hindi mo ma-honor si Lord na sa trabaho mo, ikaw ang number 1 na tamad? Don't you know na may reputation na tayo mga Christians na sinasabi, isa sa pinakatamad na magtrabaho ay ang mga Kristiyano. Bakit? Kasi pagpagalitan mo, bakit sila tamad? Ang sasabihin lang, okay lang, may Diyos naman na nagmamahal sa akin. Yun ang laging dahilan. It's time na mga Christians na magkaroon tayo ng work ethic. Hindi mo sila kailangan lagi Bible studyhan para kilalanin ng Diyos. Maging tapat ka, maging on time ka. Kung anong ni-request sa'yo, be a man, honor your words. Kung anong prinamis mo, gawin mo. And the Lord will be glorified when you have a work ethic sa inyong school at sa inyong trabaho. Sino may mga trabaho dito, kaway-kaway? May mga nag-work, mga professional? Dami tayong mga nagtatrabaho dito. Ayusin nyo yung work ethic nyo at maluluwalhati nyo ang Panginoon, mga kapatid. Maging mabait kayo, huwag kayong maging kalat sa basurahan, maging maayos kayo, mga kapatid. Make sure na lahat ng mga employee sakit sa ulo, pero ikaw lang talaga yung hindi. At sasabihin ng boss mo, naiinis talaga ako sa lahat ng mga employee natin. Maliban lang dito kay sister. Natutuwa ako dyan. Iba talaga mga Kristiyano mababait. We need to develop that kind of reputation, mga kapatid. Hallelujah! Sa mga secular world na matutuwa sila. Wow! May bagong Christian na nag-apply. Wow! May bagong Christian na nag-work. Bakit? Alam nila ang mga Kristiyano ay may disiplina at may work ethic. And because of that excellent spirit, nag-glorify ni Daniel ang Panginoon. Because of that excellent spirit, pinakita ng Panginoon. Now, the Bible says na nung si Daniel ay nasa Babylon, even the Babylonians, mga kapatid, they could find him no charge. Naghahanap sila ng butas sa pagkakamali, anything kay Daniel. And the Bible says, they could not find no fault in him. Let your light shine, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. I pray tonight na ang mga young people ngayon, mga kapatid, kayo ay magliliwanag sa inyong school, kayo ay magliliwanag sa inyong trabaho, i-glorify nyo ang Panginoon without trying hard. Hallelujah, hallelujah. And when you go to your Babylon, make sure na kahit mga classmates mo, hinahangaan ka. Hindi dahil sa doctrine mo, kundi by your good manners. Mababait ba kayo, mga kapatid? Taas nga, iwagay-wag nga yung mga kamay na mababait. Sabi na dami mga demonyo dito, mga kapatid. Lahat ng mga babait, kaway-kaway. Hallelujah, walang mabait, mga kapatid. Simula ngayon, magpakabait na kayo. Maglingkod tayo sa Panginoon ng tama. Hindi mo mag-glorify si Lord sa dami ng alam mo sa Bible. Hindi mo mag-glorify si Lord sa galing mo mag-preach. Mag-glorify mo si Lord sa kanila sa paano ka makisama sa kanila. Paano ang mannerism mo. Paano ang character mo. Paano ang attitude mo. While everybody is grumbling, you remain positive. You remain thankful. That's the kind of spirit na gusto ng Diyos magliwanag ang mga Christians. The problem is, naturingan tayong Christians, pero tayo ang number 1 judger sa ating place. Tayo ang number 1 judgmental sa ating lugar. You won't glorify God by judging them.
You won't glorify God by hating them. You glorify them by preaching Christ. You glorify them by remaining faithful to the Lord. Ano mang mangyari, mga kapatid, you will glorify them sa pananatiliin mo yung identity mo bilang Apostolic Pentecostal. Huwag ka dapat maging palaaway. Huwag ka dapat number 1 na marites sa school. Huwag ka dapat nangunguna ng kaguluhan. Kundi, tuwing nandyan ka sa inyong school, nag-glorify ang Panginoon. Yung mga nag-aaway-away, nagbabate nung dumating ka. Noong una, ang gulo-gulo. Pero nung dumating ka, naging payapa yung school. Naging payapa yung work. That's the kind of young people that God wants us to be. Hallelujah. Tulak mo ngayon katabi mo. Tulak mo ng malakas. Sabi mo, magpakabait ka na. Hallelujah. And because Daniel fight for his conviction, he received promotion. I promise you, ladies and gentlemen, if you hold on to your conviction to God, promotion is inevitable. You will be promoted. If you remain your conviction to the Lord, mga kapatid, God will honor your convictions. Daniel was in Babylon, but even the Babylonians, mga kapatid, they could not find no charge in him. Hallelujah. We can excel in Babylon without compromising our biblical conviction. Daniel was in Babylon, but he remained unbended in Babylon. He remained apostolic in Babylon. He remained a Pentecostal in Babylon. He maintained his Christian identity even he was in Babylon. Natapos na tayo kay Daniel. Pag-usapan natin si Shadrach, si Meshach, at si Abednego. No, si Nebuchadnezzar, hari ng Babylon, gumawa siya ng imahe na may 60 cubits of height, 60 cubits of width, massive image of gold. At nag-order si Nebuchadnezzar na pag naitayo na yung imahe na gawa sa ginto, lahat ng kapitan, mga judge, mga treasurers, mga counselors, mga sheriff, lahat ng rulers, sa lahat ng probinsya, at sa lahat ng mga Babylonians, once na maitaas dito yung imahe na gawa sa ginto, I want every one of you to bow. I want every one of you to kneel down and worship. I want because we bow to the false god. We are bending our knees to a false god. And let me tell you, young people, alam kong alam niyo na to, but I will tell you again, pwede kang sumamba sa Diyos-Diyosan kahit walang imahe. You can worship God without even having an idols. Mabilis natin mag-compromise. Ay yung mga Katoliko, sumasamba sila sa mga rebulto. Ay yung mga Katoliko, sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Tayo ding mga Pentecostals, meron din tayo mga Diyos-Diyosan. At mas nakakatakot pa yung ating idols kaysa kanilang idols. Dahil yung kanilang idols ay pwede mong wasakin ng maso. Pero yung ating mga idols ay nasa loob ng ating mga puso. And may iba sa atin, ang sinasamba nyo ay yung galing nyo. Ang sinasamba nyo ay yung opinion nyo. Ang sinasamba nyo ay ang inyong talento. We need to make up our mind tonight. Sino ba talaga ang ating sinasamba? Ang Diyos ba talaga o ikaw? Hindi ka nga lumuluhod sa rebulto. Lumuluhod ka naman kay crush pag dumating siya. Naranasan niyo na yun, mga kapatid, na gusto mo mag-worship, pero dahil nandyan si crush, nahiya ka na mag-worship. Kung hindi ka na nag-worship, dahil nandyan si crush ang wino-worship mo at hindi ang Panginoon. Dahil ang totoong worship, hindi ka nag-aalala sa image mo. Ang totoong worship
Ang importante sa'yo ay ang image ng Panginoon at hindi ang image mo. Gusto yung malaman kung totoo na kayo nag-worship? Pwede bang pakaway-kaway ng mga worshiper dito? Lahat ng mga worshiper ng Panginoon. Kaway-kaway. Tingnan natin gaano katotoo yan. Gusto yung malaman kung ano ang proof na totoo kang worshiper? Pag pumangit ka na. Hanggat hindi ka pa pumapangit, hindi ka pa totoong nag-worship. Ang totoong nag-worship, willing kang magmukhang tanga, purihin lang siya. Willing kang magmukhang baliw, purihin lang siya. Willing kang magmukhang siraulo, purihin lang siya. Meron bang mga baliw ngayon sa ating Panginoon? Hallelujah! Worship is God-conscious and not self-conscious. Hanggat conscious ka pa, ay yung heels ko, ay yung palda ko, ay yung makeup ko, you are not really worshiping. Ang totoong worship, kung yung heels mo na yan, ang pumipigil sa pagpupuri mo, aalisin mo yung mga heels mo at itatapon mo, mga kapatid. Dapat ngayong gabi, hindi tayo uuwi na parang ang gagara ng damit. Dapat uuwi tayong lahat na parang galing gera, mga kapatid. Why? Give up natin yung ating image para mag-glorify natin yung image ng Diyos. Oh, hallelujah. Worship is the willingness to look bad so that God will look good. You must be willing to look like a fool, lazy, alang-alang lang na masamba mo ang Panginoon. And one of the reason, ako, naranasan ko, minsan nakaupo dyan, youth camp, YLTS. One of the reason na nahihirapan ako mag-worship, hindi si Satanas ang problema ko. Hindi yung sanlibutan ang problema ko. Ang number one problema ko minsan ay yung katabi ko. Hallelujah. Gusto ko na mag-worship, pero dahil yung katabi ko hindi nag-worship, hindi na lang din ako mag-worship. Gusto kong tumalon, puro cellphone, parang ayoko na lang din tumalon. Kahit gusto ko na magpuri, napipigilan ako magpuri ko, ay hindi nagpupuri. Ngayong gabi, babaliin natin yan. Kung yang katabi mo, ang dahilan na hindi ka makalundag, lipat ka na ng upuan at maghanap ka ng lugar kung saan malaya mong pupurihin ang Diyos. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo, pag hindi ka magpupuri, sabihin mo sa katabi mo ngayon, pag hindi ka magpupuri, sabihin nyo, ang tatamad nyo mga kapatid, sabihin nyo, sa katabi nyo, pag di ka magpupuri, get out of my way. Pag hindi ka sasamba, get out of my way. I came here to bless Him. I came here to worship Him. I came here to dance. I came here to clap. Shout with a voice of triumph. And I'm not gonna let you, my seatmate, stop me for my worship. Sige nga, purihin nyo nga yung Diyos na hindi kayo nag-aalala sa katabi nyo. Now listen, magpuri, I respect you. Pero I'm sorry, galit ako sa inyo. Kung di ka mag-worship, okay lang. Kung Baptist ka, ayaw mong mag-worship, Apostolic, Pentecostal ka, huwag kang umasta ng ganyan. Pentecostal ang pinasok mo. Apostolic ang pinasok mo. Maingay kami. Palalundag kami. Palapuri kami. Sa Babylon kami.
We will not bow. I'm a Pentecostal, and I am not ashamed. We are the Book of Acts. We are still the same. We worship only one God. Jesus is His name. We are apostolics in everywhere. Bawal ang manikin. Bawal ang tuod. Bawal ang kahoy. Buhay ang ating Diyos. That's why bibigyan natin siya ng buhay na pagsamba. Buhay na pasasalamat. Buhay na pagpupuri. Woo! Now with all due respect, listen to me. With all due respect, I am proud na ang dami ng mga young people ngayon, Pastor Jiboy, na mga professional. I'm very proud of that. Meron na tayong mga teachers, mga engineers, mga professors, mga lawyers. I'm so proud na marami tayong mga professional. But listen, don't let your professionalism substitute your Pentecostalism. I know you're professional, but tonight, you're professional. You're a Pentecost. You're a Pentecostal. Forget about your title. Forget about your degree. Forget about your achievement. Be a servant and bless the Lord. Don't let your academics stop you from being apostolic. Well, namimiss ko lang, Pastor, yung mga tinatawag tayo, mga holy rollers. Yun ang bansag sa atin noon, mga holy rollers. Alam niyo ba, pag pumasok kayo sa isang Pentecostal church, para kayo pumasok sa isang circus. Ang gulo-gulo. Talunan, sayawan, takbuhan. Dati, pag pumasok ka sa Pentecostal church, tapos hindi ka nagpupuri, ikaw ang weird. Pagtitinginan ka, bakit nakaupo ka lang? Pero ngayon bumaliktad. Kung sino yung nagpupuri, sila na yung weird. I rebuke that in Jesus' name. Kayo na ayaw magpuri, kayo ang weird. Kayo na ayaw pumalakpak, kayo ang weird. Kayo na ayaw sumigaw, kayo ang weird. Pero hindi weird magpuri, hindi weird. When I think of the goodness of Jesus and all that is done for me, it is not weird to shout in praise. Oh, hallelujah. No. Here's another challenge. Itong section na to, mga adik kayo sa music. Grabe kayo sa music. Simula kagabi hanggang kanina, adik kayo sa music. Listen, I love music. Pero ang totoong worship ay makikita when the music fades. Pag nare-revive ka lang dahil may tambol, nare-revive ka lang dahil may tiklada ng piano, nare-revive ka lang dahil may hampas ng bass, you are not a true worshiper. Ang totoong worshiper, may tugtog man o wala, you will worship. May kanta man o wala, you will worship. I can praise the Lord with the instruments and without the instruments. Yes, listen. Nung gusto ng Diyos ng worship, hindi siya gumawa ng piano. Nung gusto ni Lord ng worship, hindi siya gumawa ng drums. Nung gusto ni Lord ng worship, gumawa siya ng tao.
At ang sabi ng Diyos, you are enough to worship me. Kayong mga musicians, kaway-kaway. Lahat ng mga musicians dito, kaway-kaway, marunong tumugtog. Mga musicians, ngayon nyo patunayan na worshiper kayo na wala kayong hawak na instrument. Ang galing nyo tumugtog, pero pag kayo ang nakaupo at hindi pinatugtog, hindi man lang makapagpuri, you are a fake, hypocrite, superficial Christian. Mga singers, ngayon, nawala kayong hawak na mic. Ngayon, nawala kayo sa entablado. Ngayon yung patunayan na worshiper kayo. Hindi pa ako tapos. Kayong mga preacher, ngayon na hindi ikaw ang nagpipreach, kaya mo pa rin ba mag-worship kahit hindi ikaw ang nagpipreach? Kaya mo pa rin bang mag-worship kahit hindi ikaw ang nasa spotlight? Ngayon, yung patunayan na kayo ay worshiper. Halabaw ko siya tayo na lahat. Nung nagpuri si Paul and Silas, walang drums doon, walang gitara doon, walang mixer doon. Pero tingnan nyo, yumanig yung lugar. Bakit? Yung worship, wala sa tugtog. Yung worship ay nasa relasyon mo sa Diyos. Halabuho siya tayaraha. Come on, young people! Patunayan nyo ngayon, nasa Babylon kami, pero hindi kami taga-Babylon. Nasa Babylon kami, pero hindi namin sinasamba ang Diyos ng Babylon. Nasa Babylon kami, pero hindi nawawala ang identity namin. Hakorolabaha. Now listen. If you want to remain stand. Kung sino upo po, upo. Now listen. Tingnan mo, Pastor Jiboy. Tingnan nyo ang sabi ng hari. Ito ang go signal na sasambahin niyo yung imahe. When the music plays. Gusto niyo ba malaman kung paano ka inaiisa ni Satanas? Yung mga tugtugin nila. If you keep playing that worldly song with all that lyrics of fornication and adultery and rebellion and drugs and depression, hindi mo namamalayan habang nakikinig ka sa worldly music na yan, you have bowed. Satan always use music to steal your worship. But tonight, I rebuke in the name of Jesus every stronghold na pumipigil ng worship mo. I rebuke it in Jesus' name and let the atmosphere be filled with the power of the Holy Ghost. Hakorolamaha. Hikandaralamaha.
Yung iba lumuhod na sa BTS. Yung iba lumuhod na sa Blackpink. Yung iba lumuhod na kay Lady Gaga. Yung iba lumuhod na kay Ariana Grande. Pero merong 800 na kabataan ngayon dito sa Butuan na tatayo at sasabihin, hindi kami luluhod! Hindi